Halos buong bansa magiging katamtaman na lagay ng panahon pero ang patuloy na medyo alinsangan na iiral ngayong araw, epekto ng stilis, magpapatuloy, bagamat ito ay mapabawasan yung init ng temperatura dahil yung kasalukuyang huling bugso ng northeast monsoon sa extreme northern Luzon ay umiiral. Kaya ang madalas na makakaranas ng mga kalagkat na pag-ulan ay dyan sa bahagi ng Mindanao pa rin, sa most of eastern and southern Mindanao at ilang bahagi ng Visayas. Posibleng unsettled bukas at aktibong geomagnetic field sa February 25 inaasahan. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, February 24, 2024. Ang oras nating voice from umaga ay alas 9:56 na umaga. Patuloy tayong makakaranas ng mga ilang alinsangan pero bahagya itong mababawasan ng konti dahil yung huling bugso ng northeast monsoon sa extreme northern Luzon ay medyo umiiral na ngayon. So yung accumulation ng water vapor medyo mas madadagdagan dahil sa inaasahang salubungan nito this weekend. At inaasahan pa rin natin na makakaranas tayo ng mga ilang partly overcast, gloomy at ilang few clouds lalo na sa bahagi ng silangan ng bansa o lalo rin sa kanlurang bahagi ng bansa. Bukod sa overcast, gloomy, klaro at few clouds sa amin din sa Caloocan na inaasahan naman natin sa buong Metro Manila. Ang expectancy niyan ay makikita naman sa ating live CCTV snapshots ay mga parte ito mostly din umiiral pero expected na makakaranas ng fair weather at maaraw ang ating halos maghapon. At makikita natin na mayroong mga ilang mataas na tsansa na pag-ulan ngayong araw hanggang bukas sa linggo na naglalaro hanggang 60%. Sa lakas ng bersyon na nagtala ng weather station ngayong araw ay kaninang 4:36 AM nakapagtala kami ng pinakamababa na 26 degrees Celsius. Pero kahapon nakapagtala kami ng medyo mataas pa rin na alinsangan na nasa 33.2 degrees Celsius. Kahapon ito ng umaga at 10:46 AM. Na ibig sabihin lamang ay medyo mataas ang ating heat index na nasa 41.6 degrees Celsius ang init pandama kahapon. However, kung ipagtatabi naman natin sa official report ni Pag-asa, kahapon ay nakapagtala ang Calapan Oriental Mindoro na nasa 42 degrees Celsius ang init pandama o heat index sa kanila. Ibig sabihin lamang ay nangunguna sa may bandang Calapan Mindoro ang pinakamataas na heat index at pumapangalawa lamang kami sa Caloocan na nasa 41.6 degrees Celsius ang highest heat index na naitala sa amin. Samantala sa ating peak system since past 24 hours, nangunguna naman ang Catbalogan diyan sa may bandang Samar na kapantay ng San Jose sa Mindoro na parehong nasa 35 degrees Celsius ang kanilang pinakamataas na temperatura. Sa Baguio City, pinakamababa na sa kanila ang 14.8 degrees Celsius in past 24 hours at sa Inulan ay nakaranas ng Zamboanga Peninsula ng at least mga ilang light rain showers na umabot ng 20 mm ang kanilang total rainfall. So mga light to moderate showers ito. At asahan na mangyayari ulit yan ngayong araw dahil sa patuloy na mga kaulapan at magdudulot din ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Typically mga forecasted ito na mga inaasahang isolated rain showers and localized thunderstorms. Wala tayong anumang anomaly maging sa space weather. Normal po lahat at may kasalukuyang tahimik pa rin ang ating geomagnetic field despite na nagkaroon ng mga X-flare class noong mga isang araw. At luckily, tahimik ang ating geomagnetic field at walang naging epekto sa Earth maging nagkaroon man ng X-class na solar flare mula noong isang araw. At kung sisilipin natin sa forecast para sa geomagnetic field, ay inaasahan natin na expected na magkakaroon tayo ng unsettled geomagnetic field o geomagnetic storm sa Earth by bukas mga around 8 o'clock AM according dito sa forecast. 8 o'clock AM po sa Pilipinas, oras natin na inaasang magkakaroon ng unsettled geomagnetic field. At pagdating naman ng nitong maghapon,
mauulit muli ng magkakaroon ng unsettled geomagnetic field mga bandang alas 5 ng hapon na maglalaro sa 3.33 kp index at pagdating naman ng hapon, posibleng umabot sa active yung geomagnetic field na tatama sa Earth na aabot ng KP index of 4 to 4.67. So may maliit na tsansa na umabot ito ng G1 geomagnetic storm pero ayon sa ating nowcast K index ay naglalaro hanggang 4 to 4.67 ang inaasahang geomagnetic field index ang aabutin. So may maliit na tsansa na umabot pa ng KP5 index yan. Depende sa magiging actual event nito. So mga bukas po, kung nitong maaga-aga ay magkakaroon na tayo ng unsettled geomagnetic field or posibleng mas mapapaaga. Depende po yan. Pero expected, maglalaro nga so, sa 3 to 4.67 ang ine-expect na KP index na mag-a-arrive sa Earth. So kapag nangyari yan, ay aasahan din natin na magkakaroon tayo ng effect of auroral activity. Tataas ang ating mga auroral activity, yung extrapolated, at inaasahang magkakaroon tayo ng medyo total electron content range oras na mangyari yan. So take note yan mga folks, pagdating bukas at hanggang sa halos sa susunod na araw. Depende yan sa magiging galaw ng ating geomagnetic field. Sa ngayon ay medyo tahimik pa siya, yun lamang nakikita nating forecast at yung ating inaasahan na solar radiation probably maglalaro sa R1 to R2 mula ngayong araw hanggang sa susunod na 2 araw na naglalaro sa 60%. Yung tsansa na mas humigit pa, depende sa solar flare na i-release ng haring araw mula ngayong araw, ay naglalaro sa 30% lamang sa susunod na 2 hanggang 3 araw. So, depende yan kung magkaroon ng mataasang solar flare na i-release ang haring araw mula sa CME plasma, ay magbabago po ang magiging forecast niyan. Nasa ngayon, 30% pa lamang. At ngayon ay so far mula kahapon ay mula M category at ngayon ay medyo kalmado pa naman yung ating X-ray solar flare mula sa haring araw. So nagkakaroon lang ng mga ilang bahagyang distortion sa ating magnetosphere at kung sisilipin natin ngayong araw medyo merong konting distortion, so medyo may malakas-lakas sa solar wind na tumatama. Ayan po. Ngayong 8 AM po ito. So nasa parallel, H parallel of 76 to 77 Tesla yung distortion ng ating magnetosphere. So medyo may malakas-lakas sa puwersa ng hangin despite na nasa nanatiling normal ito at 360.6 km/s or kung i-convert natin sa km/h ay nasa halos 1.298 million km/h po ang bilis ng solar wind. Pero normal po yan, so wala pong masyadong ganap. Magkakaroon lang ng medyo distortion ng bahagya sa ating magnetosphere. Kaya nagkakaroon ng reading sa ionospheric range at sa ating magnetometer na ginagamit courtesy of GOES NASA. Samantala sa ating outside humidity ay medyo drier po tayo at 62% at bumababa pa ito ng 3% since last hour. So medyo nagkakaroon tayo ng drier humidity sa labas. Take note yan mga folks. At sa ating outside barometric measure ay nasa 1,016 hectopascals pa rin ito. So may mataas-taas pa rin ito at steady since last hour. Pero pagsapit ng dry season, as expected, magiging mataas pa rin. Magkakaroon ng pagtaas sa ating barometric pressure. Ito naman yung tinatawag na high pressure area na kontra tropical cyclone naman. Bukod sa ang winter, totally anti-cyclone na talaga yun. Pero pagdating ng dry season naman, nagkakaroon pa rin ng anti-cyclone na atmospheric pressure dahil yung high pressure area naman na nagaganap sa atin dahil sa sobrang dry naman ng ating paligid. At dahil sa matinding alinsangan, ay nagkakaroon tayo ng tagtuyot sa ating paligid pa rin na nagdudulot pa rin ng mataas na high pressure area. So hindi lang tuwing winter season na nagkakaroon ng mga atmospheric high pressure area ha. So ganun po yun mga folks. At sa ating high tide and low tide status ay may 2 hours and 24 minutes. So mukhang high tide tayo ngayon. Ay yung mga maliliit na sasakyang pandagat ay pwede pong lumayag maging sa pampang ng Manila Bay. Medyo mataas-taas po ang level ng karagatan ngayon dyan.
at maximum high tide niya mga 2 hours pa po. So ngayon ay mataas na ito at kung sisilipin natin ang high tide na ina-expect natin ay maglalaro sa hanggang medyo hindi masyadong mataas. Naglalaro lamang sa hanggang 0.2 meters yung taas ng high tide natin. Yung halos aabot ng 1 meter, mga hating gabi pa po magaganap. Halos maghahating gabi, mga bandang 10 o 11 PM pa po na aabot ng halos 1 meter mahigit ang expected na taas ng high tide. So, medyo mataas ang level ng ating karagatan sa Manila Bay, pero hindi siya halos aabot ng 1 meter ang taas. So, medyo katamtaman lamang yung taas ng level ng karagatan sa Manila Bay. Pero kaya-kaya na po, lalo na sa mga humaharvest ng mga tahong sa Pampanga. Sa ating almanak naman ay sumikat ang haring araw kaninang 6:15 AM at inasang lulubog ito mamayang 6:02 PM. At ang ating full moon na po, full moon na ito na po ang huling full moon ng amihan season. So, mamaya siguro, kunin uli natin dahil kitang-kita naman sa amin ang full moon mamaya. At kung magiging katulad kagabi na napakaklaro ng kalangitan kagabi, ay maganda sana mamayang gabi uli para makuna natin ng napakaganda ang huling full moon ng ating buwan para sa panahon ng amihan season. So, lumalabas yan na po ang magiging huling full moon niya for amihan season mga folks. Sa susunod na magiging full moon yan, ina-expect na natin tag-init na po tayo niyan o dry season na. Sisikat yan mamayang hapon at 5:53 PM at inasang lulubog na ito kinabukasan na po na mag-uumaga na at 6:37 AM na po kinabukasan. So, nasa full moon na po. Ngayon pa lamang nagpo-full moon ang moon. So, mamayang gabi pa natin makikita yung full moon yan mga folks. At sa ating local weather outlook para ngayong Saturday and Sunday, nasa magiging klaro daw ang ating maghapon. Pero may chance na pag-ulan na maglalaro sa 55 to 60%. Typically, mga ilang light rain showers ito o moderate. Lalo na mamayang hapon. So, depende sa accumulated water vapor. Maganda na rin yan dahil hindi pa tayo inuulan dito sa amin. Lalo na sa amin sa Caloocan, ni isang beses na pag-ulan ay wala pa kaming nararanasan since unang araw ng February. At bukas ng linggo ay ina-expected mataas ang chance daw na pag-ulan na maglalaro sa 70 to 74% na chance ng ulanin. Pero magiging klaro lang din daw ang halos maghapon natin. So sa umaga magiging medyo magkakaroon ng mga ilang afternoon rains daw. Pero sa umaga magkakaroon ng maklaro at partly cloudy lang na himpapawid bukas po yan. So ngayong araw ay ganun din daw mangyayari. Medyo klaro ang ating umaga hanggang tanghali at pagsapit ng hapon ay may mga chance nga po tayo na pag-ulan na naglalaro sa 55 to 60%. So at least gusto na rin namin na ulanin kami sa Caloocan dahil talagang hindi pa kami inuulan mula nung unang araw ng February. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po natin yung kalangitan nito at kung sisilipin natin ay halos yung northeast monsoon, yung huling bugso ng northeast monsoon ay yung pinaka-frontal system niya ay nasa may bandang southern Taiwan lamang straight, yung pinaka-edge ng frontal system ng northeast monsoon. So hindi masyado umaabot sa buong Luzon pero yung lamig nito at least nagpapang-abot sa extreme northern Luzon dyan sa Batanes Group of Island and the rest ng Ilocos Norte at ilang bahagi ng Cagayan Valley area. So medyo makakaramdam kayo ng medyo mas malamig na temperatura, lalo na sa gabi at madaling araw. Pero ngayong umaga ay medyo maaraw po kasi tayo at medyo partly cloudy. So expected na maglalaro ang init at taas ng heat index natin. Pero at least medyo comfortable dahil nga po umiiral po ang huling bugso ng northeast monsoon. At makikita natin sa satellite imagery ang mga kaulapan nito dahil sa medyo nagsasalubong ang malamig na simoy na hangin sa bahagi nito ng extreme northern Luzon at yung easterlies dito na nagpapainit naman sa silangang bahagi ng Luzon, southern Luzon at eastern Visayas. So expected po, lalo na sa hapon magkakaroon kayo ng mga ilang kalat-kalat pag-ulan lalo na ng mga taga Bicol region at northern part ng Samar o in the rest ng northeastern ng Samar area.
So, ang mga taga Bicol, expected po, magdala po kayo ng mga pananggalang sa ulan bukod sa tinding sikat ng araw dahil mataas po ang saturated water vapor dyan at expected ang mga ilang kalat-katapang ulan na may ilang pagkidlat at pagkulog na iiral. Dahil itong mga katapusan at unang linggo ng March ay medyo makakaramdam na tayo mag-isa Metro Manila ng mga ilang pagkulog-kulog po. So, take note siya mga folks. Samantala ay dito sa extreme Northern Luzon, lalo na sa kanlurang ng Northern Luzon mananatili pa rin mataas ang drought index at napaka-extreme pa rin ito. So, expected ang dry spell sa buong bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Central Luzon sa may Tarlac, papasok na yan ang Bulacan. Damay na rin ang bahagi ng Metro Manila, Cavite, and the rest ng bahagi ng Calabarzon sa may Batangas, Laguna area at pababa na yan ang kanluran ng bahagi ng Mindoro and most of Mimaropa area. So, mataas po ang dry spell dyan. So, expected po na mas humid tayo, dire, at maalinsangan po magiging panahon natin. At temperatura, despite na magkakaroon ng mga ilang party at gloomy ang ating maghapon And the rest ng Visayas ay magiging party cloudy lang din. At mauuna po ang matinding sikat ng araw. So, wag mo masyadong magbibilat. Magkaroon man mga isolated rain showers dyan sa pagitan ng Masbate, Romblon. Papasok na yan ng diyan sa Panay Alan and the rest ng Central Visayas, magiging partly cloudy ang mas madalas na iiral. So magiging sa ating Himawari 8 kung sisilipin natin, halos manipis lamang ang mga kaulapan. Maliban lamang sa bahagi nito ng Bicol Region at Northern Samar na makakaranas sila ng mga ilang kalat-katapang ulan na may ilang pagkilat at pagkulog. Pero the rest ng kaluran ng Visayas, Central Visayas, hanggang sa may bahagi ng Tacloban, Leyte, pababa ng bandang Maasin, makakaranas kayo ng medyo mataas na heat index, partly cloudy, at magkakaroon din ng fair weather at maaraw. At syempre, may pagkamaalinsangan ang iiral natin maghapon. So magdala po ng pananggalang hindi lamang sa tinding sikat ng araw, kundi sa mga di inasang isolated ray showers pagsapit po ng hapon. At sa uli sa bahagi ng Mindanao, makakaranas ng mga ilang kalat-katapang ulan ng isla ng Hulu sa Sulu at Basilan dahil medyo may accumulated, mataas po accumulated na water vapor dyan dahil kung sisilipin natin sa ating water vapor ay medyo mataas po ang water vapor accumulation ng taga Zamboanga Peninsula. Despite na maalinsangan at in-expect na mas mainit ang temperatura, ay magkakaroon kayo ng mga ilang kalat-katapang ulan at ilang mga light to moderate showers, lalo na pagsapit ng hapon, lalo na ng mga taga Zamboanga del Norte at ilang bahagi dyan sa bahagi ng Barm, Sorsogon at Davao Region. Lalo na sa katimugan ng Davao Region, damay na ang General Santos City hanggang Sarangani. At sa may bandang Davao Oriental din, makakaranas din kayo ng mga ilang light rain showers typically sa hapon, pero isolated lamang at naka-forecast po madalas ang mga aasahang pag-ulan lalo na sa silangang bahagi ng Mindanao at Northern Mindanao. Pero manguna po ang mas maalinsangan na temperatura natin sa umaga at tanghali. So wag po tayong magbibilad ng matindi sa tinding sikat ng araw maghapon mga po. So generally halos fair weather po ang halos buong bansa. Mga katamtaman lamang magilagay ng panahon natin and the rest ay magiging isolated lamang ang mga pag-ulan at madalas naka-forecast lamang na tsansa ng mga uulanin lalo na ng mga taga Bicol Region dyan sa may bahagi nga po ng Sorsogon, patawid na yan ng Northern Samar area maghapon. O, kamustahin muli natin ang lagay ng ating water level reserves sa ating mga dams. Titingnan natin kung mas bumaba pa ba ito. Well, kung titingnan natin mula kay Angat Dam ay mas bumaba pa nga po ito ng at least 0.15 meters po ang ibinawas. So, mula kahapon nasa 206.87 meters, ngayon ay nasa 206.72 meters na lamang po. So, tuloy-tuloy pa rin ang pagbawas. Pero kay Lamesa Dam, nako, tuloy-tuloy pa rin ang pagbawas nito mula kahapon na 76.88 meters, ngayon ay nasa 76.82 meters na lamang po. So tuloy-tuloy pa rin ang pagbawas. Sana sa mga kababayan natin at mga government units natin, lalo na sa mga nagbabantay ay pakisilipin at gawa na po ng paraan na may resolba ito dahil tuloy-tuloy pa rin nababawasan ang ating water reserves. So in past 24 hours sa Lamesa Dam, 0.06 meters po ang nababawasan. Patuloy pa rin itong nababawasan, so gawa na po natin ang paraan ito. Pagdating naman sa bahagi ng sa may San Roque, medyo bumababa na rin lalo dahil mula kahapon sa 244.05 meters, ngayon ay nasa 243.73 meters na lamang. So halos lahat ng ating mga dama
pababa na po ng pababa yung level nito at halos namimiligro na po yung San Roque din dahil yung pinaka-normal water level nito na supposed to be ay 280 meters, ngayon ay nasa 243.73 meters na lamang. Napakalayo. Halos 36.27 na po ang metro ang naibabawas dito ng San Roque. So take note yan sa ating mga kababayan. Sa Pantabangan Dam naman ay mula sa 187.57 meters, ngayon ay nasa 187.29 na lamang. So, mga couple of days siguro, baka maging 186 meters na lamang po yan. So, tipid-tipid din po sa paggamit ng tubig. At ang huli sa May Magat Dam na mula kahapon ay nasa 176.80. Ngayong araw ay nasa 176.29 meters na lamang. So, halos ito ang pinakamalaki kumonsumo. Ang Magat Dam na nasa 0.51 meters po, ang nakukonsumo nito in a past 24 hours. So, baka in the next few days ay baka maging 175 meters na lamang ang level ng Magat Dam. So, hindi po maganda yan. Dahil wala pang Marso, nagkakaroon na tayo ng pagkapos sa ating mga nawasa. So, kapag katuloy-tuloy bumaba yan, at least hindi tayo nagkulang na paalala na magkakaroon tayo ng pagtaas ng level, pagtaas ng presyo ng tubig at posibleng rin magkakaroon ng rotational cut-off sa ating mga water services, lalo na dito sa Metro Manila. So, kung napanood ninyo ito, at least meron na kayong idea. Pero sa mga hindi nakapanood, well, mararamdaman nyo na lamang yan kapag biglang nagkakaroon na ng scheduling na mawalan kayo ng tubig sa inyong mga barangay, mga folks. So far sa ating general flood warnings and advisories mula sa data feed ni Pag-asa ay nasa at least medyo kalmado naman ang inaasahang posibleng pangapagbaha sa may Mindanao area. So wala tayong magiging komento dyan. Pero ingat na naman kung sakaling magkaroon ng mga isolated rain showers na biglang bumuhos ng malakas na buhos ng ulan. At narito naman ating 3D20 weather forecast para sa araw ng Sabado, February 24, 2024. At hanggang dito na lang ang ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, February 24, 2024.
Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa mga lagay ng ating panahon na hindi natin nabanggit ngayong umaga at sa lagay din ng panahon maging sa loob ng ating planeta at sa labas din ng ating planeta sa lagay ng panahon sa kalawakan, lalo na sa behavior ng ating haring araw na makikita rin ng detalye at real-time sa ating Pimo Weather page. At lalo na dito sa amin sa weather station na nanggagaling ang actual weather information at sa mga data feeds mula sa iba't ibang mga weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.